Ayan 'no, so this is the energy of blessings. Eto guys, nakikita natin na maghihilom. Bibigyan kayo ng chance ni universe para maghilom yung buhay niyo, ma-fix yung buhay niyo guys. Bibigyan kayo ng, pagkakataon ni universe para, again 'no, gumanda talaga yung swerte niyo and mas lalo pa kayong i-bless, pagpalain sa buhay. So, kumbaga kung hindi man maganda yung energy niyo pagdating sa pag-ibig guys, pagdating naman sa mga blessings at sa mga swerte dun naman kayo, tiba-tiba 'no, dun naman kayo tiba-tiba. But you have to let go yung mga resentment guys, kasi yung mga negative emotions. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong August 16 to 31 para sa Aries, Sun, Moon, Rising sign in Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo Aries. So yung first message natin, eto guys, pwede nyo bisitahin yung mga plano nyo since nasa second half na tayo ng 2026, no? Pwedeng nagkakaaberya yung mga plano nyo, pwedeng hindi nyo na re-reach yung mga goals na sinet nyo for 2026, mga kapigsi, kasi hindi maayos yung planning nyo, yung mga strategy nyo. So, pwede nyong i-adjust, kaya nga tayo nagpa-planning mga kapigsi, no? Kailangan may mga backup plans kayo, di ba? May mga risks, mitigation kayo mga kapigsi para pagka hindi nag-work yung isa, meron kayong mga backup plans. Guys, okay? So, kapag hindi gumana yung isa, pwede nyo subukan yung isa or yung isa, ganyan. And itanong nyo rin sa sarili nyo kung loyal pa ba kayo dyan sa mga goal nyo, dyan sa mga desires nyo. Kasi habang tumatagal guys, nag-iiba talaga yung gusto natin, no? Dahil wala namang permanente sa mundo kundi pagbabago. So, it's natural na magbago yung mga desires, yung mga gusto natin. And kapag nagbago yung mga gusto nyo, dapat nagbabago din yung mga plano nyo sa buhay. Okay? So, i-check nyo yung mga plano nyo guys kasi baka nagbago na pala kayo, nagkaroon na pala kayo ng change of hearts. Okay? And ito naman guys, kapag lumalabas ito, ibig sabihin pwede nagkakaroon ng konting kaguluhan sa relationship mga kapiksi, and hindi lang romantic relationship, no? Pwedeng nagkakagulo sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay. Pero syempre guys, kailangan ng maayos na pakikisama pa rin palagi, no? So make sure na nasa tamang pag-uusap lang din naman yan, mga kapiksi. Okay? Alright. And another message for you, Aries. Ito naman ay mga stress, anxiety, mga kapiksi, may mga gumagambala sa inyo, overthinking. Guys, sometimes nauuwi sa depression ito kapag sobra-sobra. So, humingi kayo ng tulong kung kinakailangan. And stop overthinking. Tulungan nyo yung sarili nyo, guys. I-divert nyo yung attention nyo sa ibang bagay. Para malibang kayo, para maputol yung negative pattern of thoughts nyo, Aries. Okay? Alright, so yan yung mga angel messages. Ito naman ay sa love, guys. Tingnan naman natin yung mga mensahe sa inyo ng person nyo, kung ano lang yung makaresonate sa inyo. It was my fault, but I blamed you. So, aminado yung person mo na kasalanan niya, pero sinisi ka niya, no? Turo-turuan, ganyan. Pero yeah, so parang imbis na akuin niyo yung kasalanan niya, nag-justify niya yung kasalanan na ginawa niya, and ikaw pa yung sinisi ng person mo, mga kapiksi. So, sobrang mali siya dyan. Pero pwedeng na-realize niya yan, pero pwedeng ma-ego siya kaya hindi niya maamin sa'yo na siya yung may kasalanan. Okay? Alright. And eto naman is nagpapasalamat siya sa mga lessons na natutunan niya sa'yo. Hindi lang naman spiritual lesson, pero sa mga lessons na natutunan niya sa buhay dahil sa'yo, mga kapitsi. So, pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng kayo pa rin. So, regardless ng sitwasyon nyo or ng status ng relationship nyo, mga kapitsi. And another message, guys, I bury myself in work to forget you. So, ito naman sa mga
puwedeng hiwalay o kaya naman kayo pa pero nag-aaway kayo, okey? Kasi gano'n naman 'yun. So, yeah, binabaon niya yung sarili niya sa pagtatrabaho, nagpapaka-busy siya kung ano man yung ginagawa niya, whether trabaho, negosyo, or kung ano man. Pero 'yun yung coping mechanism niya para makalimutan ka niya, mga kapiksi. So, meron talaga kayong pinagdaanan nitong person niyo, guys, okey? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo diyan, Aries. So, shuffle natin 'to, guys. Hanapin natin yung energy niyo. Habang sina-shuffle ko 'to, panoorin niyo muna yung, video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong, paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, revise breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun, guys, 'no, super liit na bote nito pero, super effective, super powerful, inaalog yan, guys. At saka ito, so ito yung ating WhatsApp number, mga kapiksi, kung gusto niyo sumakses, chat niyo lang ako diyan, guys. So, Aries, kayo ay ni-represent ng King of Wands. Meron din ditong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may Earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. This is both positive and negative. Yung negative dito, guys, is more on deception pagdating sa deception pagdating sa relasyon. So, pwedeng relasyon na romantic relationship or non-romantic na relationship. Pero this is, deception is panloloko, guys. So, pwedeng niloko kayo ng person nyo, nagsinungaling sa inyo, sinaktan kayo, guys, and this is causing you a lot of emotional pain. Yung iba sa inyo ginagaslight, yung iba sa inyo minamanipulate, yung iba sa inyo kinokontrol ng person nyo. This is a very toxic person. This is a very toxic relationship, mga kapiksi, and meron ditong pag-aaway. Parang feeling ko araw-araw nag-aaway kayo, okay? Pwede rin na hindi romantic relationship, pwedeng non-romantic. So, kunwari sa pamilya, palagi kayo nag-aaway ng magulang mo or ng mga kapatid mo, hindi harmonious sa loob ng tahanan, maraming kadramahan. May mga ganong pamilya, guys, no? Yung madrama yung pamilya nila. Yeah, so may mga ganong klaseng drama or trauma na pinagdadaanan kayo sa relationship, mga kapiksi. So, this is not healthy talaga, as in. So, medyo hindi healthy itong klase ng relationship na to. And ito yung nagkakos ng ano nyo, guys, anxiety. No? Diba may anxiety energy tayo? Ito yung nagkakos ng anxiety sa inyo, guys. And nakita naman natin yan, guys, diba? Sabi ko nga sa inyo, for some of you, nagkakaroon ng kaguluhan sa relationship, mga kapiksi. And this is because of deception talaga, guys. Okay? So, syempre, guys, pero it doesn't mean na hindi na ito maayos. Pero, it will take a lot of time to repair. Kasi, tiwala yung masira dito, guys, no? At saka, very toxic talaga yung nararamdaman natin na energy dito, guys. So, pagka ganyan, kayo lang yung makakasolve niyan, guys. Kasi, yeah, pwede naman daanin sa mabuting usapan, di ba? And may mga relationship subliminals din naman tayo na pwede makatulong sa inyo, guys. Pero, kailangan kasi malinis yung environment nyo. Clear kayo sa negative energy para sa inyong healing. Kailangan dun kayo magsimula sa healing nyo, guys. Okay? So, yun nakikita natin sa negative. Sa positive naman, ito, guys, super positive naman ito kasi magbabago yung takbo ng swerte nyo, mga kapiksi. Especially pagdating sa kaperahan. Merong kayong good news na matatanggap or may dadating sa inyo na good news na ito na yung magsisimula ng pagbabago ng swerte nyo sa buhay. So, itong mga good news na to,
Kung meron kayong mga nilalakad ng mga trabaho, mga loan, mga application, whatever guys, or pwedeng sa negosyo, mga requirements, ganyan. Yan yung kapag na-approve yan, kapag dumating sa inyo itong mga magagandang balita na to, dito na magbabago yung takbo ng swerte nyo. Mas magiging maganda, mga kapiksi. Okay? And yung iba sa inyo guys, parang feeling ko ang dami nyo na rin pinagdaanan. Para kayong lumulusot sa butas ng karayom. And finally guys, no? Finally, nakalusot na kayo sa kabilang butas, kaya mas magiging magaan yung takbo ng swerte sa inyo mga kapiksi. Okay? So, yan guys, syempre, i-claim nyo na yan, yung mga swerte na yan. So, claim nyo na yung mga swerte na yan, mga magaganda and positive changes, mga good news sa pera, mga kapiksi. Ayan, no? So, this is the energy of blessings. Eto guys, nakikita natin na maghihilom. Bibigyan kayo ng chance ni universe para maghilom yung buhay nyo, ma-fix yung buhay nyo guys. Bibigyan kayo ng pagkakataon ni universe para again, no, gumanda talaga yung swerte nyo and mas lalo pa kayong i-bless, pagpalain sa buhay. So, kumbaga, kung hindi man maganda yung energy nyo pagdating sa pag-ibig, guys, pagdating naman sa mga blessings at sa mga swerte, doon naman kayo tiba-tiba, no? Doon naman kayo tiba-tiba. But, you have to let go yung mga resentment, guys, kasi yung mga negative emotions, habang nasa puso nyo yan, nagiging balakid yan, mga kapiksi, no? So, kailangan nyo i-let go yung mga negative emotions nyo, mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, and just focus on yourself, guys. Focus on your healing, focus on yourself. Meron tayong Ho'oponopono and self-love subliminal, guys, no? Pakinggan nyo yun araw-araw para gumaan yung pakiramdam nyo, makatulong sa inyong mga emotional pain. And talaga, maging maganda yung takbo ng swerte at mga blessings sa buhay nyo. Kasi tiba-tiba talaga kayo dito sa mga blessings at swerte na to, guys. Okay? Alright, so grabe, sobrang ganda, may negative syempre, pero mas mag-focus tayo palagi sa positive, yun naman yung intention natin dito sa channel natin guys, kaya nga binabasa natin parehas, both negative and positive para alam nyo kung ano yung mga possibilities and syempre dun tayo palagi mag-focus sa positive, accentuate natin yung positive palagi mga kapiksi, okay? Alright, so comment down below, Aries, if feeling nyo nakaresonate kayo, guys, i-mind nyo na tong tiba-tiba sa swerte, sa mga blessings mga kapiksi, comment down below mga kapiksi. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo, ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.